Ayon sa kwento, ang ating pangunahing tauhan ay may matinding hangarin, marating ang tugatog ng sining ng pakikipaglaban. Alam niyang ito ay isang antas na hindi niya kailanman maaabot, gaano man siya magsumikap. Ngunit dahil sa matinding pagnanais, napilitan siyang sundan ng isang alamat na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sinasabing mayroong gintong prutas na nakatago sa loob ng isang sagradong dambana, binabantayan ng isang makapangyarihang dragon. Ayon sa alamat, ang prutas na ito ay nagbibigay ng immortalidad sa sinumang makakain nito. Matapos ang isang mahabang laban na halos ikapahamak niya, nagtagumpay si Gilfas L. Dragon, ang ating pangunahing tauhan, na mapabagsak ang dragon. Sa wakas, nakita niya ang gintong prutas sa harapan niya. Namangha siya na totoo nga pala ang alamat. Umupo siya sa ibabaw ng bangkay ng dragon, parang isang tunay na mananakop, bago niya planuhing kainin ang prutas. Buong kumpiyansa niyang inisip na sa sandaling makain niya ito, maaabot na niya ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. At doon nagsimula ang kwento ng lalaking tinaguri ang pinakamalakas sa buong mundo, si Gilfas L. Dragon. Lumipas ang mga dekada, tumanda na si Gilfas at ngayon nakarete sa kanyang higaan, hinihintay ang kanyang huling sandali. Pinalilibutan siya ng kanyang pamilya, at nasa tabi niya ang kanyang panganay na anak na si Gilliam. Napansin ni Gilfas ang lungkot sa mukha ng anak, kaya pinayuhan niya itong maging mabuting tao, sapagkat dumating na ang oras niya. Nalulungkot si Gilliam sa nalalapit na pagkawala ng kanyang ama, katulad ng nangyari sa kanilang ina. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, naalala ni Gilfas ang alamat ng gintong prutas. Napangiti siya ng mapait ng mapagtantong kathang-isip lamang pala ang lahat. Gayunpaman, nakadama siya ng kapayapaan dahil pinagpala siya ng isang mabuting asawa at mga anak. Sinabi niya sa kanila na masaya siya sa buhay na kanyang tinahak at wala siyang pinagsisihan, bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isa itong malaking kasinungalingan. Sa katotohanan, may malalim siyang panghihinayang, dahil hindi niya kailanman tunay na naabot ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. Ilang sandali matapos pumikit si Gilfas, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ngunit sa hindi inaasahan, muling damilat ang kanyang mga mata. Nabigla siya, ang paligid ay ibang-iba. Naramdaman niyang magaan ang kanyang katawan, at nang lingunin niya ang paligid, napansin niyang ang kanyang mga kamay ay maliit, parang sa isang sanggol. Doon niya napagtanto na siya ay isang sanggol at kasalukuyang nasa duyan ng isang bata. Hindi siya makapaniwala, ngunit pinilit niyang kalmayan ang sarili. Sa kanyang nakaraang buhay bilang isang 10-star martial artist, alam niyang kakaiba ang sitwasyong kinasadlakan niya. Naisip niyang imposibleng normal lang ito. Habang pinag-iisipan kung sino o ano ang may gawa nito, bigla niyang naalala ang gintong prutas na kanyang kinain noon. Napagtanto niya na hindi pala iyon prutas ng immortalidad, kundi isang prutas ng reinkarnasyon. Napangiti siya sa pagkaunawa, mas mabuti pang araw ito, dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataong maabot ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang may iba pang mga sanggol sa silid. Dahil tila nasa isang hiwalay na gusali siya, inisip niyang muli siyang ipinanganak sa pamilyang L. Dragon. Ngunit nagtaka siya kung bakit napakaraming sanggol sa kwarto. Maya-maya, pumasok ang ilang kasambahay na may dalang mga bote. Nilapitan nila ang isang duyan at kinuha ang isang sanggol na goblin upang pakainin. Nagulat si Gilfas nang makita iyon at nagtanong sa sarili kung ano ang balak ng mga ito. Nang ipainom nila sa goblin ang isang pulang likido mula sa bote. Biglang sumabog ang katawan ng kawawang nilalang. Tumalsik ang dugo nito at tumama pa sa mukha ni Gilfas. Nanlamig siya sa takot at sinubukang alamin kung ano ang laman ng bote. Narinig niyang sinabi ng mga kasambahay na bawasan muna nila ang timpla bago ipagpatuloy ang pagpapakain. Ngunit bago pa siya makaisip ng paraan, siya naman ang kinuha ng isang kasambahay. Habang patuloy siyang naguguluhan, napansin niyang hindi gatas ang laman ng bote, tila puno ito ng mahiwagang enerhiya. Hindi siya makapaniwala na pinapainom nila ang mga sanggol ng isang mapanganib na likido. Pilit ipinasok ng kasambahay ang bote sa kanyang bibig, at nang malasahan niya ito, agad niyang nakilala ang lasa, dugo ng sinaunang dragon. Nanlaki ang mga mata ni Gilfas. Hindi siya makapaniwala sa kabal-iwang ginagawa ng mga ito, pinapainom nila ng dugo ng dragon ang mga sanggol. Noon niya naunawaan kung bakit kailangan pa nila itong palabnawin.
Sinubukan niyang idora ang inumin, ngunit naalala niyang nakalunok siya ng kaunti. Sa huli, pinili niyang kumalma, iniisip na ang kaunting dami ay hindi naman makakapatay sa kanya. Napansin ni Gilfas na pati ang ibang mga sanggol ay idinodore rin ang pulang likido mula sa bote. Naisip niyang iyon din ang pinakamainam na gawin bago pa siya sumabog tulad ng goblin. Ngunit habang pinipigilan niyang lunukan ito, may biglang pumasok sa isip niya, baka nagkakamali siya. Naunawaan niyang kung maabsorb niya ang buong kapangyarihan ng mahiwagang likido, maaari niyang malampasan pa ang sarili niyang lakas mula sa nakaraang buhay at sa wakas ay maabot ang tugatog ng sining ng pakikipaglaban. Wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari, pero napagpasyahan niyang gamitin ang pagkakataon sa abot ng makakaya. Sa matinding determinasyon, inubos niya ang laman ng bote. Nakita ng kasambahay ang tagpong iyon at napanganga sa gulat, si Gilfas, imbes na matakot, ay masiglang iniinom ang dugo ng dragon na ibinibigay sa kanya. Sa kabilang banda, natuwa rin ang kasambahay dahil tila pabor sa kanila ang nangyayari. Pagkatapos niyang maubos ang buong bote, ibinalik siya sa duyan. Doon niya napansin na buhay pa rin ang ibang mga sanggol, na tila nakaligtas din sa panganib. At gaya ng isang karaniwang bata, nakaramdam siya ng antok matapos ang tila masarap na pagkain. Makaraan ang 7 taon, makikita si Gilfas, na ngayoy kilala na bilang Zeke L. Dragon, habang nagsasanay ng kanyang lakas. May malaking bato sa kanyang mga paa habang ginagawa niya ang isang kamay na push-up. Umabot siya sa 1,000 ulit bago niya sipin palayo ang bato, na lumipad pa sa malayo. Tinitigan niya ang kanyang matipunong katawan, at napangiti habang inaamin sa sarili kung gaano niya ito nagugustuhan. Alam niyang ang lahat ng lakas na iyon ay bunga ng dugo ng dragon na kanyang ininom noong siya ay sanggol. Ang dugo ng sinaunang dragon ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, at kahit ang mga sanggol na nakainom lamang ng kaunti ay nagkaroon ng katawang mas matibay kaysa sa karaniwang tao. Ngunit dahil si Zeke ay may banal na pinagmulan ng kapangyarihan mula pa sa nakaraang buhay niya, nagawa niyang sipsipin ang bawat patak ng kakaibang enerhiya ng dragon. Dahil dito, dumaan siya sa isang matinding pagbabago na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Gayunman, nang suriin niya ang sarili, napansin niyang isa pa lang siyang one-star warrior. Labis siyang nadismaya, dahil inaasahan niyang aabot na siya ng 4-star sa antas ng lakas. Sa mundong iyon, ang star ay kumakatawan sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan, isang enerhiyang pinipiga hanggang sa sukdulan, kung saan iniisip ng mandirigma na ang kanyang katawan ay isang universo at hinahayaang gumalaw ang mga bituin sa loob nito. Ngunit nalaman niyang habang dumarami ang star, lalo ring tumatindi ang hirap ng pagsasanay. At sa kanyang nakaraang buhay, si Zeke, o Gilfas noon, ay umabot sa ranggong 10 star, ang tanging tao sa buong mundo na nakagawa nito. Lumipas na ang 7 taon mula nang ipinanganak si Zeke bilang anak ng kasalukuyang pinuno ng pamilyang L. Dragon. Ngunit sa kabila nito, isang iligal na anak lang siya. Patay na ang kanyang ina, at hindi man lang niya kailanman nasalayan ang mukha ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Zeke na ang taong iyon, na dapat ay kanyang ama, ay isang walang kwenta. Ayon sa kanyang mga natuklasan, siya ay muling isinilang makalipas ang 1,000 taon, sa panahong ang mundo ay naging lugar kung saan ang mahihina ay namamatay sa kamay ng malalakas. Sa panahong ito, umiiral ang isang kakaibang ritual na tinatawag na Dragon's Trial. Tanging ang mga sanggol na nakaligtas matapos uminom ng dugo ng dragon ang pinapayagang sanayin bilang mga mandirigmang L. Dragon. Ngunit kakaiba, si Zeke, kahit pumasa sa pagsubok, hindi man lang nakatanggap ng kahit anong pagsasanay. Sinubukan niyang magtanong sa kasambahay, ngunit iisa lang ang sagot nito, hindi ako pinapayagang sabihin yan. Nena si Zeke at nagalit, paalalang ang mga pumasa sa Dragon's Trial ay dapat sanayin sa pakikipaglaban, hindi bantayan lang ng mga kasambahay. Ngunit sa paligid niya, puro katulong lang, wala ni isang instructor. Tahimik na sumagot ang kasambahay, na parang isang walang emosyon na manika, at tinanong kung may kailangan ba siya. Umiling si Zeke at sinabing wala, kaya naman niya ang sarili niya. Sa ngayon, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng katawan, kaysa humingi ng tulong sa iba. Nagbago ng paksa si Zeke at nagtanong tungkol sa iba pang mga bata mula sa pangunahing pamilya, ngunit pareho pa rin ang sagot ng kasambahay, hindi siya pinapayagang magsabi.
Sinubukan niyang paikutan ang tanong pero hindi pa rin siya umubra. Uminit ang ulo ni Zeke. Naisip niya kung iyon lang ba talaga ang kaya nitong sabihin. Kaya tinanong niya kung dinala ba siya sa mansyon para lang apihin. Ngunit agad itong itinanggi ng kasambahay, na ipinaliwanag na iniutos sa kanila na tugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang isang 3 starfighter pala ang kasambahay. Dahil dito, naisip ni Zeke na kung hindi man siya makakuha ng formal na instructor, maaari niyang gamitin ang kasambahay bilang katuwang sa pagsasanay. Ngunit dahil patuloy itong walang silbi sa kanya, nagpasya siyang pumunta sa kagubatan. Hindi siya makapaniwala na 3 taon na silang magkasama, ngunit wala pa ring anumang koneksyon o tiwala sa pagitan nila. Nang banggitin niya ito, hindi man lang siya sinagot ng kasambahay, na ngayon ay tila binabaliwala na siya. Sa kagubatan, kumain si Zeke ng mga nakaw-alasong halamang gamot, kahit alam niyang kasuklam-suklam ang lasa. Pero hindi niya ito alintana, dahil itinuturing niya itong bahagi ng kanyang pagsasanay. Bigla niyang napansin na may mahinang anino o bakas na sumusunod sa kanya. Nagtaka siya kung sino ito at kung bakit hindi nagpapakita. Ngunit binaliwala niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, isang galit na boar ang hamarang sa kanyang daraanan. Napansin niya rin ang itim na usok na nagmumula sa nilalang na sumusunod sa kanya, isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niyang baka isang bagong uri ng kapangyarihan iyon, ngunit hindi na niya ito pinansin. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtatagwan at ipinakita ang sarili sa boar. Gaya ng inaasahan, sumugod ito sa kanya. Napangisi si Zeke, alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng halimaw. Kumuha siya ng perpektong posisyon, at sa sandaling umabot sa tapat niya ang boar, madali niya itong nailegan. Pagkatapos, isang malakas na suntok sa tiyan ang kanyang ibinigay. Ang epekto nito ay nakapangangilabot, durog ang laman loob ng boar sa isang iglap, isang suntok lang mula kay Zeke, at natapos ang laban. Namangha si Zeke nang mapagtantong isang magaan na tapik lang mula sa kanya, bilang isang star, ay sapat na upang mapabagsak ang malaking boar. Doon niya napagtanto na ang kalidad ng isang star ang tunay na mahalaga, hindi ang dami nito. Binuhat niya ang bangkay ng boar at isinampa sa kanyang balikat. Habang naglalakad pa uwi, nagsalita siya sa sarili, sinasabing sawa na siyang mabuhay mag-isa. Nais niyang maglakbay at makaranas ng pakikipagsapalaran, ngunit naisip niyang ang tanging direksyong mapupuntahan niya ay ang dagat, kahit gaano pa niya gustong magpunta saan man. Samantala, ang kakaibang lalaki na kanina pa sumusubaybay kay Zeke ay labis na nagulat. Hindi siya makapaniwala na natalo ng isang batang walang kahit anong combat training ang boar sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Lalo pa siyang namangha nang malaman niyang napansin pala ni Zeke ang kanyang presensya. Napagtanto ng lalaki na hindi ordinaryong bata si Zeke. Alam niyang maaga pa lang ay namatay na ang ina nito, at walang interes ang ama sa kanya. Kaya't imposible raw na nakatanggap si Zeke ng maayos na edukasyon o pagsasanay. Gayunman, dahil anak siya ng pinuno ng pamilya, hindi siya maaaring hayaang mawala, kaya't bantay sarado ito simula pagkabata. Habang pinagmamasdan niya si Zeke, napangiti ang lalaki at naisip na lalo nang nagiging kapanapanabak ang bawat pangyayari sa paligid ng bata. Pagbalik ni Zeke sa bahay, napansin niyang may mga bisita sa loob. Agad niyang nararamdaman ang malakas na presensya ng mga ito, kaya nagtaka siya kung ano ang pakay nila. Tahimik siyang lumapit sa pinto upang makinig sa usapan. Batay sa kanyang pakiramdam, wala naman siyang maramdaman na anumang pagnanais pumatay mula sa kanila. Kaya't binuksan niya ang pinto at nakita ang ilang lalaki sa silid. Tinignan niya ang mga ito at tinanong kung bakit sila naruroon. Napansin niya ang Eldragon emblem na nakaborda sa kanilang mga kasuotan, dahilan upang lalo siyang magtaka kung ano ang layunin ng kanilang pagpunta. Isa sa mga lalaki ang nagsalita at sinabing, narito kami upang isama ka. Kailangan mong sumailalim sa isang pagsusuri. Halos mapuno ng inis at pagkabigla si Zeke sa narinig. Wala man lang nagsabi sa kanya na may examination pala. Ilang sandali pa, isinama na siya ng mga lalaki papunta sa main house. Hindi niya akalaing makakabalik siya roon matapos ang 1,000 taon mula nang huli siyang nandoon. Pagdating niya roon, isinuot sa kanya ang isang uniforme ng mga lalaki. Dito niya nalaman ang totoo, hindi siya dinala sa main house para sa marangyang buhay,
kundi para mag-aral sa isang akademya na kilala bilang Dragon's Nest. Ito ay isang akademya na itinatag ng pamilyang Eldragon, at lahat ng ipinanganak sa kanilang lahi ay nagnanais na makapasok dito upang hasain ang kanilang kakayahan bilang mga tunay na mandirigmang Eldragon. Ayon sa nakagawian sa pamilya Eldragon, lahat ng bata ay nagsisimulang tumanggap ng edukasyon pagdating nila sa edad na 7. At ngayong araw, ginaganap ang pagsusulit para sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ngunit si Zeke ay hindi man lang nakatanggap ng kahit anong edukasyon sa buong buhay niya. Wala siyang pagpipilian kundi kumuha ng pagsusulit dahil ito ay sa pilitan. Dahil dito, dinala siya mula sa gubat kung saan siya naninirahan. Labis ang pagkadismaya ni Zeke sa lahat ng nangyayari, kaya't napayuko siya sa sakit ng ulo at inis, habang ang ibang mga estudyante ay naglalakad lang sa tabi niya. Sa mga dumaraan, may isang binata na may asul na buhok, si Langas, mula sa nayon ng Old Scale. Nilapitan niya si Zeke at mahinahong nagtanong kung ayos lang ba siya o may problema. Paglingon ni Zeke, tinanong niya nang may pagkabastos kung ano ang kailangan ni Langas. Bagaman tila mahiyain, mahinahon pa ring ipinaliwanag ni Langas na gusto lang niyang tumulong dahil mukha naman talagang may dinadala si Zeke. Nagulat si Zeke sa paraan ng pakikitungo ni Langas. Napansin niyang mahiyain nga ito, pero may kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan nito. Tumayo si Zeke at agad humingi ng paumanhin sa kanyang pagkamagaspang. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili at sinabing nalilito lang siya sa kung ano ang plano ng mga pinuno ng pamilya sa kanilang ipapagawa. Sumagot naman si Langas, at ipinaliwanag na hindi naman nagbabago ang nilalaman ng pagsusulit taon-taon. Ngunit nilinaw ni Zeke na wala talaga siyang ideya kung tungkol saan ang pagsusulit na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Langas nang malaman niyang seryoso si Zeke, na wala itong kahit anong alam sa mismong pagsusulit na kukunin nila. Napaisip siya kung kakayanin ba ni Zeke ang hamon, lalo't wala itong alam sa mga dapat harapin. Dahil dito, nagpa siya si Langas na ipaliwanag kay Zeke kung ano ang aasahan sa pagsusulit. Ngunit bago pa siya makapagsimula, biglang lumitaw mula sa likuran ng isang grupo ng mga bully. Tinawag nila si Langas na Runt, bagay na ikinagulat ni Zeke. Ang pinuno ng grupo ay si Reten, isa ring taga Old Scale Village. Nilapitan niya si Langas at pinagtawanan ito, sabay tanong kung bakit daw isang tulad niya ang nag-aaksaya ng oras sa pagsusulit, gayong pwede naman daw siyang umuwi at maglaro na lang. Hindi pa rin agad nakuha ni Langas ang insulto at kalmado niyang sinabi na naroon siya para kumuha ng pagsusulit. Ngunit lalo lang itong ikinainis ni Reten, kaya't sinigawan niya si Langas. Tinawag niya itong walang kwenta, at sinabing imposibleng makapasok sa akademya ang isang tulad niya. Habang patuloy na pinagtatawanan ni Reten si Langas, muli niyang ipinahiya ito sa harap ng lahat. Paalala pa niya, ang ama ni Langas ay isang peking dragon. Napansin ni Zeke na halatang naiinis si Langas, nakasara kasi ng mahigpit ang kamao nito. Ayon sa pagkakaalam ni Zeke, may malinaw na hierarkiya ang pamilya ng mga Eldragon, na pinamumunuan ng isang ganap na monarka. Sa ilalim nito, ang mga baguhan ay tinatawag na Lesser Dragons, ang mga karaniwang mandirigma ay Young Dragons, at ang mga kapitan naman ay kilala bilang Adult Dragons. Sa pinakataas ay naroon ang mga Elder Dragons, na bumubuo sa hanay ng mga matatandang pinuno o executive class. Ngunit may isang antas sa pinakailalim na itinuturing na walang halaga, ang tinatawag na Fake Dragons. Sila ang mga hindi nakapasok sa Dragon's Nest o di nakapagtapos sa akademya. Tinatawag silang Palsong Dragon, mga huwad na nabigo sa kanilang landas. Sa kabila nito, determinado si Langas na patunayan na hindi lahat ng tulad niya ay huwad. Nagpa siya si Zeke na makisali sa usapan. Tinuligsa niya si Reten at tinanong kung paano nito nasabing, basura, si Langas, gayong hindi pa nga sila nagsisimula sa pagsusulit. Nabigla si Reten sa panghihimasok ni Zeke at agad siyang tinanong kung sino ba siya at kung may problema siya. Kalma lang nasagot ni Zeke na ayos lang siya, gusto lang niyang malaman kung bakit ganun kababa ang tingin ni Reten kay Langas. Sagot naman ni Reten, ang mga kagaya ni Langas ay mahihina. Nagulat si Zeke sa sinabi nito at diretsahang sinabi na mas malakas pa si Langas kaysa sa kanya at sa buong grupo niyang walang kwenta. Nagpanteng ang tenga ni Reten sa insulto at agad niyang tinanong kung sinasabi ba ni Zeke na mas mababa sila kaysa kay Langas.
Bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, dumating ang taga-suri at inutusan ang mga estudyante na maghanda dahil magsisimula na ang pagsusulit sa pagpasok. Ipinaliwanag niya na kailangan ng bawat isa na kumuha ng number tag matapos magparehistro. Tinitigan ni Retan si Zeke nang may matinding galit at sinabing tatandaan niya ang mukha nito. Nagulat si Zeke sa sobrang inis ng lalaki at naitanong sa sarili kung bakit parang ang dali ngayong magalit ng mga kabataan. Napatawa si Langas sa narinig dahil magkaedad lang naman sila. Sabi pa niya, natural lang daw magalit ang isang tao kung tatawagan siyang mahina. Tinanong naman ni Zeke kung sapilitan ba ang pagsusulit. Ipinaliwanag ni Langas na maaari naman siyang umatras kung pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin. Napatigil si Zeke sa narinig, at doon mas lalo nang napagtanto ni Langas na wala talaga itong alam sa mga nangyayari. Pinayuhan niya si Zeke na umatras na lang dahil baka mapahamak ito sa pagsusulit. Pero mariing sinabi ni Zeke na wala siyang balak umatras. Nabigla si Langas sa kumpiyansa ni Zeke, kahit na halatang wala itong ideya kung ano ang kanilang haharapin. Kaya iminungkahi ni Zeke na magmadali na sila bago pa tuluyang magsimula ang pagsusulit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon na ang lahat ng aplikante. Tumayo ang taga-suri sa harapan at ipinaliwanag ang mga detalye ng pagsusulit. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay mag-iwan ng kahit isang gasgas sa malaking batong nasa kanilang harapan upang makapasa. Gayunman, bawal gumamit ng anumang sandata maliban sa mga ibibigay ng mga taga-suri. Upang mas maging kapanapanabak, maaari nilang gamitin ang sarili nilang lakas o mga kamay, basta't magawa nilang makagasgas sa bato. Ipinahayag ng taga-suri na bawat kalahok ay bibigyan ng 3 pagkakataon upang subukang makapasa. Ngunit sa pananaw ni Zeke, hindi naman daw ito mukhang mahirap na pagsusulit. Nabigla si Langas sa narinig at tila hindi makapaniwala, habang nagtataka naman si Zeke kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nito. Simple lang naman daw ang kailangan nilang gawin, makagasgas sa bato. Inaasahan ni Zeke na magiging mas matindi ang pagsubok, lalo na't pinagdaanan pa nila ang pagsubok ng dugo ng dragon. Pero ngayong nakita niya ang totoong anyo ng pagsusulit, labis siyang nadismaya. Ilang sandali pa, inutusan ng taga-suri na magsimula na ang pagsusulit. Ang unang kalahok ay lumapit sa malaking bato at buong lakas na pinaghampas ito ng kanyang espada. Isang malakas na putok ang umalangaw, at sa halip na magasgasan ang bato, nabali ang espada ng estudyante at halos mabingi ang lahat ng naruroon. Sa kabila ng buong lakas na ibinuhos ng binata, wala pa rin siyang naiwang kahit gasgas sa bato. Bumagsak siya sa lupa, napahiyaw sa sakit. Tinanong siya ng mga taga-suri kung gusto pa niyang gamitin ang natitirang 2 pagkakataon, ngunit dahil sa matinding pinsala, hindi na siya makagalaw. Idineklara nila ang kanyang pagkatalo, at agad siyang inalis sa lugar. Napansin ni Zeke na kakaiba ang ikilos ni Langas, halatang kinakabahan. Nagtaka si Zeke kung bakit ganoon, gayong tila madali lang naman ang pagsusulit. Kaya tinanong niya si Langas tungkol sa bato. Ipinahayag ni Langas na ang bato ay tinatawag na Regeneration Stone, isang batong agad na nakakabawi sa anumang gasgas o pinsalang naidulot dito. Bukod pa rito, nagre-reflect ito ng lakas ng hampas ng 100 ulit, kaya't ang sinumang umatake gamit ang purong brute force ay siguradong masasaktan ng sarili niyang lakas. Napailing si Zeke at nasabing sobrang kahindik-hindik naman ng batong iyon. Ipinaliwanag pa ni Langas na may paraan pa rin upang makagawa ng gasgas, kung maayos na maipapaikot ng isang tao ang ether source power sa kanyang katawan. Sa narinig, napagtanto ni Zeke na ang pagsusulit ay hindi nakabatay sa lakas ng katawan o sa kasanayan sa pakikipaglaban, kundi sa tamang kontrol ng ether source. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang may ilang kalahok na mukhang may kakayahang makapasa. Nakita rin niya si Retan at ang grupo nito na halatang malalakas din. Habang nakaupo, naririnig niya ang mga kalahok na isa-isang nabibigo, karamihan ay may nabaling mga braso dahil sa tindi ng impact ng bato. Hanggang sa marinig niya ang pagtawag ng taga-suri, number 315, si Zeke. Kinabahan si Langas at mariing pinayuhan si Zeke na umatras na lang. Ngunit kalmado si Zeke at tiniyak sa kanya na magiging maayos lang ang lahat. Lumapit siya sa bato, at nang makita siya ng taga-suri, agad nitong naramdaman ang matinding presensya at aura na bumabalot kay Zeke. Tinanong siya ng taga-suri kung anong sandata ang nais niyang gamitin. Ngunit sagot ni Zeke, hindi na niya ito kailangan,
balak niyang gamitin ang sariling kamao. Muling nagtanong ang taga-suri kung sigurado siya, at mariin niyang sinagot na oo, dahil sapat na raw ang kanyang mga kamao para sa hamon. Nang marinig ito ng ibang mga estudyante, nagsimula silang magtawanan. Sinabi nila na imposibleng makagawa siya ng gasgas sa bato gamit lang ang kanyang mga kamay. Pati si Langus ay hindi na rin alam kung maniniwala pa, dahil sa tingin niya, baka mapunit lang ang mga braso at kamao ni Zeke sa gagawin niya. Nagsimulang sisihin ni Langus ang sarili, sinasabing sana ay pinigilan niya si Zeke bago pa ito sumali sa pagsusulit. Ngunit dahil desidido na si Zeke sa kanyang gagawin, wala na siyang nagawa kundi panoorin ito. Ipinag-utos ng taga-suri kay Zeke na magsimula na. Lumapit si Zeke sa bato at maingat itong pinagmasdan. Napansin niyang gawa ito sa isang uri ng mineral na hindi pa niya kailanman nakita, at inisip niyang baka ito ay nabuo na sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na marami pa siyang bagay na hindi alam sa mundong ito, ngunit pinili niyang ipagpaliban muna ang pag-alam sa mga iyon. Huminga siya ng malalim at pinakawalan ng kanyang enerhiya, inihahanda ang sarili sa pagtama ng kamao sa bato. Sa dami ng kapangyarihang naipon sa loob niya, sigurado siyang sapat iyon upang magawa ang kanyang layunin. Ang teknikong gagamitin niya ay tinatawag na Dragon Slayer Combat Technique Form. Mula sa kanyang katawan, sumiklab ang maliwanag na dilaw na aura na unti-unting bumalot sa kanyang braso. Sa isang iglap, inundayan niya ng malakas na suntok ang bato, at isang malakas na pagsabog ang umalangaw, sinabayan ng alikabok na pumuno sa paligid. Nabasag ang ibabaw ng bato, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Habang napapapikit ang lahat dahil sa lakas ng impact, ang mga mata lamang ng taga-suri ang nanatiling nakabukas, nakamasid sa kakaibang pangyayaring iyon. Si Zeke naman, tila walang pakialam sa mga reaksyon, ay huminga ng malalim, ngunit napansin niyang masyado pang mataas para sa kanyang edad ang teknikong ginamit niya. Pagtingin niya sa kanyang braso, ito ay dumudugo na, at ang kanyang uniforme ay may mga punit na bahagi. Sa halip na purihin ang sarili, mapait na ngumiti si Zeke at napagtanto na kulang pa rin ang kanyang pagsasanay. Ang ibang mga estudyante ay napatingin sa kanya ng may pagtataka at pagkamangha, nagtatanong kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Si Retan, sa kabilang banda, ay halos mabulunan sa galit sa nakita niyang tagumpay ni Zeke. Samantalang si Langus ay halos di makapaniwala, si Zeke, na sa tingin niya ay walang alam sa simula, ang mismong nakabasag sa Regeneration Stone. Pati ang taga-suri ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ayon sa kanya, tanging mga mandirigmang may ranggong 4 na bituin o higit pa lamang ang dapat na nakakabasag sa batong iyon. Dahil alam niyang si Zeke ay isang anak sa labas, nagtataka siya kung minana ba nito ang kapangyarihan ng kanilang angkan. Napaisip din ng taga-suri dahil parang pamilyar ang teknikong ginamit ni Zeke na parabang nakita na niya ito noon sa ibang lugar. Lumapit si Zeke sa kanya at tinanong kung kumusta ang naging resulta ng kanyang pagsusulit. Ngumiti ng bahagya ang taga-suri at sinabing nakapasa siya, sabay abot ng isang bote na may lamang berdeng likido. Tinanong ni Zeke ang isa sa mga nakababatang taga-suri kung ano ang laman ng bote, ngunit tiningnan lamang siya nito ng masama at sinabihang umalis na siya roon. Inisip na lang ni Zeke na siguro ay ganti o gantimpala iyon sa kanyang pagkapanalo. Pagbalik niya kay Langus, labis ang paghanga ng kaibigan at pinuri siya sa kanyang kahusayan. Ngumiti si Zeke at ipinakita ang bote, kaya ipinaliwanag ni Langus na isang potion sa pagpapagaling ang laman nito. Naguluhan si Zeke nang marinig na ang laman ng bote ay isang normal grade healing potion lamang, ayon kay Langus. Pinagmasdan niya itong mabuti, at napansin niyang hindi naman mukhang lason ang likido. Naisip tuloy niya kung baka ito ay isang elixir sa halip na karaniwang potion. Ayon sa mga narinig niya noon, ang elixir ay isang napakabihirang uri ng potion na nililikha gamit ang mga sangkap na napakahirap hanapin, mga halamang tumutubo lamang sa mga lihim na kaharian at sinasamahan ng mga core mula sa mga divine at phantom beasts. Kapag ininom ito, agad nitong pinapahilam ang anumang sugat, lumaman o bago, at sabay pa nitong pinapataas ang ether ng umiinom. Ngunit napakahirap nitong i-refine dahil halos imposibleng makuha ang mga sangkap, kaya't bihira itong makita sa merkado. Ininom ni Zeke ang potion, at gaya ng inaasahan, agad gumaling ang mga punit sa kanyang mga braso. Halos hindi siya makapaniwala, tunay nga itong elixir.
Ngunit sabi ni Langas, wala raw siyang alam tungkol sa elixir, at para sa kanya, karaniwan lang ang mga healing potion ng Eldragon. Mas mabisa lang daw ang mga iyon kumpara sa mga nabibili sa tindahan. Habang namamangha si Zeke sa bilis ng paggaling ng kanyang katawan, napansin niyang walang pagdaloy ng ether gaya ng dati tuwing umiinom siya ng totoong elixir. Kaya't napaisip siya, baka nga ito ay isa lamang sa mga pinakamahusay na likha ng tao sa loob ng 1000 taon. Sinabi ni Langas na kahanga-hanga ang ipinakita ni Zeke, ngunit hindi ito naniniwala sa papuri. Ngumiti lang siya at sinabing layunin niyang maging pinakamalakas, kaya hindi na siya nagugulat sa mga ganitong bagay. Ilang sandali pa, sumalang na sina Reten at ang grupo niyang mga bully. Tulad ng inaasahan ni Zeke, lahat sila ay pumasa sa pagsusulit. Wala siyang naramdaman kahit kaunting pagkagulat dahil alam na niya ito mula pa sa simula. Pagkatapos nila, tinawag ng taga-suri ang aplikante numero 414, si Langas. Habang pababa ito sa hagdan, napansin ni Zeke na kinakabahan ang kaibigan. Tinawag niya ito at pinayuhan na maging kalmado, sabay sabing kakayanin niya iyon. Napalingon si Langas at pabirong sinabing huwag na sanang masyadong itaas ni Zeke ang pamantayan, sabay ngiti. Pagdating ni Langas sa test site, pumili siya ng espada, dahilan upang magtaka si Zeke kung ano ang balak nitong gawin. Huminga ng malalim si Langas, at buong lakas niyang inundayan ng suntok ang bato, ngunit wala siyang naiwang kahit gasgas, at bumagsak pa siya sa lupa dahil sa lakas ng pagbalik ng enerhiya. Sinabihan siya ng taga-suri na mayroon pa siyang 2 pagtatangka, kaya tumayo muli si Langas at sinubukang muli. Ngunit ganoon pa rin ang resulta, nabigo siya at napaluha. Iniisip kung mangyayari nga ba ang sinabi ng kanyang mga bully noon. Tulad ng inaasahan, tumawa ng malakas sina Reten at ang grupo nito. Sabay pang aasar na, ang anak ng kalahating dragon ay mananatiling kalahating dragon. Sinabihan pa nilang tumigil na lang siya, habang pinaaalala kay Zeke na sinabi pa nitong mas malakas si Langas kaysa sa kanila. Muling, lumapit ang taga-suri at sinabing isa na lang ang natitirang pagkakataon ni Langas. Tinanong siya kung nais pa niyang subukan, ngunit nauutol na itong sumagot, tila lumulubog sa dilim ng pagdududa at takot. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang isip, narinig niya ang tinig ni Zeke, mahinahong nagtatanong. Ano ba ang ginagawa mo? Narinig ni Langas ang boses ni Zeke mula sa dilim kaya't napalingon siya, halatang naguguluhan. Doon sinabi ni Zeke na dapat ay gumamit siya ng sibat, hindi ng espada. Nagulat si Langas sa mungkahi, ngunit mariing inulit ni Zeke ang sinabi niya, hindi siya nagbibiro. Pinagsabihan pa ni Zeke si Langas na mali ang sandatang ginagamit niya, at kahit anong ulit pa niyang subukan, hindi niya magagawang mabasag ang bato gamit ang espada. Nagsimula na namang tumawa sina Reten at ang kanyang mga kasama, sinasabing mula pagkabata ay espada na ang hawak ni Langas at ni minsan ay hindi siya nagsanay gumamit ng sibat. Para sa kanila, kahit palitan pa niya ng sandata, mananatili siyang mahina at walang saysay. Muling tinanong ni Zeke ang tagapagsuri kung pinapayagan bang magpalit ng sandata sa gitna ng pagsusulit. Tumango ang tagapagsuri at sinabing walang problema roon. Ngumiti si Zeke kay Langas at sinabihan siyang subukang gamitin ang sibat. Sa tono ng isang tagapagsalita na tila nagmomotibasyon, tinanong ni Zeke kung handa na ba siyang umalis bilang isang taunan. Mariing umiling si Langas at sinabing susubukan niyang sundin ang mungkahi. Sa sandaling iyon, naalala ni Langas ang kanyang ama, isang lalaking ipinagbawal makapasok sa Dragon's Nest, palaging pinagtatawanan ng iba, ngunit kailan may hindi sumuko. Sa kabila ng lahat, itinaguyod pa rin nito ang kanyang anak. Dahil doon, nagpasya si Langas na patunayan na hindi siya huwad. Naalala rin niya ang sinabi ni Zeke na hindi niya kailanman mababasag ang bato gamit ang espada. Bagaman kakaunti pa lang ang pagkakakilala nila, pinili niyang magtiwala. Ang problema lang, hindi niya alam kung paano gamitin ang sibat. Ngunit sabi ni Zeke, itarak mo lang. Huwag mong pag-isipan ng husto. Gawin mo lang. Alam ni Langas na imposibleng mapinsala ng isang baguhan ang Regeneration Stone, ngunit hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan. Dahil nagtitiwala sa kanya si Zeke, gusto rin niyang magtiwala sa sarili. Huminga siya ng malalim at pamwesto. Nang hawakan niya ang sibat, naramdaman niyang iba ang daloy ng ether sa kanyang katawan, mas magaan, mas natural. Tumakbo siya palapit sa bato at buong lakas na itinarak ang sibat.
Umalangaw-ngaw ang malakas na shockwave, dahilan para matawa si Reten at ang kanyang mga kaibigan. Sa unang tingin, parang walang nangyari. Ngunit nang tumingin silang mabuti, napansin nilang may bitek sa bato, at ang dulo ng sibat ni Langas ay nakabaon rito. Napatigil silang lahat, maging ang tagapagsuri ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si Zeke naman ay tumayo at palekpak na may ngiti, labis na ipinagmamalaki ang bagong kakampi. Si Langas ay halos hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood ang tagapagsuri na isusulat sa aklat na siya ay pumasa sa pagsusulit. Hindi makapaniwala si Langas, kaya't muli niyang tinanong ang tagapagsuri kung totoo bang pumasa siya, ngunit bigla siyang niyakap ni Zeke mula sa likuran. Tiniyak ni Zeke sa kanya na nagawa niya talaga ito. Halos maiyak si Langas sa tuwa habang niyakap din niya si Zeke pabalik. Samantala, hindi matanggap ni Reten at ng mga alagad niya na nakapasa talaga si Langas sa pagsusulit. Naniniwala silang swerte lang ang nangyari. Ilang sandali pa, sumigaw ng malakas ang tagasuri at ipinaalam sa lahat na tapos na ang pagsusulit, at ang susunod ay ang seremonya ng pagtanggap. Nagulat si Zeke nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwalang. Ang simpleng paggasgas lang sa bato ang tanging kailangan nilang gawin. Ipinaliwanag naman ni Langas na maaaring mayroon pang isa pang pagsusulit kapag nakapasok na sila sa akademya. Nagtanong si Zeke kung ano ang susunod nilang gagawin ngayong nakapasa na sila. Sinabi ni Langas na darating ang mga pinuno ng pamilya Eldragon upang magbigay ng pagbati sa mga pumasa. Di nagtagal, lumitaw sa malayo ang grupo ng mga lalaking tila pa ng kumpiyansa habang papalapit sa mga estudyante. Isa sa kanila ang agad na nakakuha ng pansin ni Zeke. Tinukoy niya ito kay Langas at tinanong kung sino ang lalaking mukhang malungkot. Nanlaki ang mata ni Langas, hindi siya makapaniwalang tinawag ni Zeke na malungkot, ang ulo mismo ng pamilya Eldragon. Ngunit hindi pa doon natapos si Zeke, tinawag pa niya itong pangit. Agad na tinakpan ni Langas ang bibig ni Zeke at pakiusap niyang tumahimik ito. Bagaman mahirap, pinili ni Zeke na manahimik. Tahimik niyang tinitigan ang grupo ng mga mandirigmang itinuturing na puwersa ng mga Eldragon. Kahit papaano, humanga siya dahil karamihan sa kanila ay mga 6 na bituin, 6 na star, na mandirigma. Ngunit higit sa lahat, ang pinuno ng pamilya, si Balsa Eldragon, ay isang 8 bituin, 8 star, na mandirigma, kaya't malaking personalidad ito. Naalala ni Zeke na noong panahon noon, kakaunti lamang ang may 8 bituin sa buong mundo. Naisip niya kung ilan na lamang ang natitira ngayon. Sa gitna ng kanyang pagninilay, sinabi niya kay Langas na hindi niya gusto si Balsa, hindi man lang siya nagmamalasakit kahit ito pa ang kanyang sariling ama. Lumapit si Balsa sa mga estudyante, dala ang isang nakakabiglang presensya. Sa kanyang malakas na tinig, nagbigay lamang siya ng ilang salita, sinabi niyang maging laman at dugo nila ang pamilya Eldragon. Ngunit ang bawat salitang iyon ay may kasamang matinding bigat. Halos lahat ng estudyante ay nanginig, maging si Langas ay hirap huminga. Si Zeke lamang ang nanatiling walang nararamdaman. Sa halip, puro matinding galit lamang ang namutawi sa puso niya para kay Balsa, galit na ni hindi niya alam kung saan nagmumula. Matapos magsalita ni Balsa sa harap ng mga estudyante, agad siyang tumalikod upang umalis. Isa pang matandang pinuno ang lumapit at siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi nito sa mga estudyante na umaasa ang pinuno ng pamilya na makakamit nila ang magagandang tagumpay sa hinaharap. Agad namang napansin ni Zeke ang matandang iyon, isang lalaking may kulay ginto ang buhok. Naisip niya kung sino kaya ito. Napansin din niyang nang umalis si Balsa, tila bahagyang nabawasan ang bigat ng presensyang bumabalot sa paligid. Gayunman, nanatiling mahinahon at maayos ang mga estudyante matapos maranasan ang nakakapang-inig na aura ni Balsa. Maya-maya, lumapit ang tagasuri at inanunsyo na iaanunsyo na nila ang mga dormitoryo kung saan ilalagay ang bawat estudyante. Nabigla si Zeke sa narinig. Akala niya iisa lamang ang tutuluyan nilang lahat. Ipinaliwanag naman ni Langas, na halatang mas pamilyar sa sistema ng akademya, na may 4 na dormitoryo roon, ang Silangan, Kanluran, Hilaga, at Timog. Ang bawat estudyante ay inaatasang manatili sa isa sa 4 na ito. Di nagtagal, narinig ni Zeke ang kanyang pangalan. Tumayo siya at naghanda ng umalis. Bago siya umalis, binati at pinaalalahanan niya si Langas na mag-ingat. Nagpalitan sila ng ilang magagalang na salita bago tuluyang naghiwalay.
Itinalaga si Zeke sa silangang dormitoryo ng akademya. Habang naglalakad siya patungo roon, hindi siya makapaniwalang ang daming nagbago sa loob ng mahigit 1,000 taon. Hawak niya ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga direksyon papunta sa kanyang silid. Habang naglalakad, nag-aalala siyang baka Minas ang kanyang magiging kasama sa kwarto dahil gabi na siyang darating, lahat kasi ito ay dahil naligaw siya sa loob ng akademya. Nang sa wakas ay makarating siya sa pinto, buong sigla niya itong binuksan, sabik na magpakilala at batiin ang kanyang bagong roommate. Ngunit agad namatay ang kanyang kasabikan nang makita kung sino ang naroon. Hindi siya makapaniwalang si Langes pala ang kanyang magiging roommate. Napangiti si Zeke at napailing, iniisip na marahil ay may kakaibang koneksyon talaga silang dalawa. Ngumiti rin si Langes at sumang-ayon, sabay banggit na medyo nalulungkot na rin siya kanina dahil mag-isa lang siya sa kwarto. Tinanong ni Zeke kung may gagawin ba sila sa araw na iyon, ngunit sabi ni Langes ay wala pa, dahil magsisimula pa lamang ang kanilang pagsasanay kinabukasan. Hindi alam ni Zeke ang tungkol dito dahil, ayon sa kanya, hindi siya nakinig noong orientation. Natawa siya habang umaamin, ngunit para kay Langes, hindi iyon dapat ipinagmamalaki. Sa huli, minabuti ni Langes na huwag na lang sermonan si Zeke. Sa halip, iminungkahi niyang magpahinga na lang sila, dahil marami silang haharapin sa pagsasanay kinabukasan. Balak sanang tumakas ni Zeke mula sa akademya at maglakbay na lang sa sarili niyang pakikipagsapalaran. Ngunit dahil sa mga bagong bagay na nakita niya simula nang dumating siya sa paaralan, nagbago ang isip niya. Naisip niyang manatili muna ng kaunti sa loob ng pamilya Eldragon kung sakaling makatulong ito sa kanyang matutunan pa ang higit tungkol sa mundo, lalo na matapos ang 1,000 taong pagkakahiwalay dito. Lumipas ang 1 buwan, at ang mga mag-aaral ay sumailalim sa matinding pagsasanay sa ilalim ng kanilang tagapagturo. Tinuturuan silang paghusayin ang paggamit ng Dragon's Breath, isang teknik na nilikha pa noong panahon ng ika-15 pinuno ng sambahayan Eldragon. Ipinaliwanag ng tagapagturo na kailangan nilang makabisado ang teknik na ito upang magamit nila ito sa anumang sitwasyon. Habang naglalakad siya sa paligid, pinagmamasdan niya ang bawat isa sa mga bata. Napansin niyang ilan sa kanila ay mahusay na sa paggamit nito, kabilang na si Laika, ang anak ng pinuno ng pamilya. Si Laika ay may kakayahan ng maituturing sa antas ng 1, 2 bituin, 2 star. Ngunit sa kabila nito, mas napukaw ng guro ang pansin kay Zeke. Habang ang karamihan ay nahihirapang makontrol ang kanilang hininga, si Zeke naman ay kalmadong nagbubuhat ng malaking bato sa ulo, habang may hawak pang 2 dumbbell na may nakakabit ding mga batong maliit. Unti-unting napagtatanto ng tagapagturo na marahil ay minana ni Zeke ang kapangyarihan ng pinuno ng sambahayan. Gayunman, nagtaka siya kung paano natutunan ni Zeke ang lahat ng ito nang wala man lang nagturo sa kanya. Wala siyang makuhang kasagutan, nagtataka na lang siya sa katahimikan. Samantala, si Zeke ay abala sa sariling pag-iisip. Napansin niyang ang tinatawag ngayon na Dragon's Breath ay hango pala sa orihinal niyang teknik noon na tinawag niyang Dragon King's Breath. Noon pa man, alam niyang ang mga teknik sa paghinga ay paraan upang sumipsip ng ether mula sa hangin at ipadaloy ito sa buong katawan, upang mapalakas ang enerhiya ng isang mandirigma. Ngunit ang bisa ng teknik ay nakadepende sa husay at pagkamalikhain ng gumagamit. Dahil dito, bawat maharlikang pamilya ay nagpaunlad ng sarili nilang bersyon ng teknik at mahigpit nila itong binabantayan. Aminado si Zeke na ang kasalukuyang bersyon ng teknik ay ligtas at madaling matutunan, pero para sa kanya, wala itong silbi kung magagamit lang kapag nakatayo. Ang orihinal niyang bersyon noon ay nagbibigay daan upang magamit ang ether kahit habang gumagalaw, isang bagay na kakaiba at makapangyarihan, ngunit mahirap matutunan kaya kakaunti lamang ang nakapagmana nito. Dahil dito, pinasimple niya noon ang teknik upang magamit ng lahat para mas mapalakas ang buong angkan. Hindi niya akalaing mabubuhay at magbabago pa ito sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sa huli, humanga si Zeke sa naging ebolusyon ng teknik. Naisip niya na marahil, hindi lang ito ang nagbago sa paglipas ng panahon, baka marami pang iba't ibang uri ng sining pandigma ang nagbago at umunlad sa pagdaan ng mga siglo. Pagkatapos ng mabigat na pagsasanay, nagtungo ang mga estudyante sa dining hall upang kumain. Halos lahat ay pagod na pagod, hirap silang kumain dahil sa tindi ng kanilang training. Ngunit si Zeke,
kalmado lang nangunguya ng pagkain, worry walang kapaguran. Napansin niyang sobrang latang lata si Langas, kaya inudyukan niya itong kumain pa. Sinabi niyang mauubusan ito ng lakas at hindi makakakilos ng maayos kung hindi kakain ng sapat. Napilitan tuloy si Langas na magtanong kung bakit si Zeke ay tila walang kapaguran, samantalang silang lahat ay halos hindi na makagalaw. Umirap lang si Zeke at tinawag si Langas na mahina. Pinayuhan pa niya ito na kumain ng marami at mas magpursigi sa pagsasanay. Habang patuloy siyang nagsisermon, napansin niya na ang ilang mag-aaral na mas bihasa sa pagsasanay ay maayos ding kumakain ng kanilang pagkain. Habang abala siya, biglang lumapit sa kanya si Laika. Dahil hindi niya kilala ang babae, diretsahan niyang tinanong, "Sino ka ba?" Halos mabilaw kan si Langas nang marinig iyon, kaya agad siyang lumapit at bamulong kay Zeke. Ipinaalam niya rito na si Laika ay anak mismo ng pinuno ng pamilya. Nagkibit-balikat lang si Zeke at inosenteng sinabing hindi niya alam iyon. Halos mamatay naman si Langas sa kaba habang paanos niyang sinabi kay Zeke na bawal silang makipag-usap ng basta-basta kay Laika. Ngunit tiningnan lang siya ni Zeke na parang wala lang, sabay sabing, ako rin naman, anak ng pinuno, kahit hindi ako lihaytimo." Sabay na natigilan si Laika at si Langas sa narinig. Si Laika mismo ang nagtanong kung totoo ang sinasabi ni Zeke. Kalma lang ang sagot ni Zeke, "Wala naman akong dahilan para magsinungaling." Tinanong siya ni Laika kung paano niya nagawang basagin ang Regeneration Stone gamit lamang ang kanyang mga kamay. Totoong interesado siya, ngunit nakangiti lang na sinagot ni Zeke, "Dahil astig ako." Napansin ni Zeke na tulala si Langas, kaya tinawag niya ito pabalik sa sarili at sinabihang tapusin na ang pagkain. Lumapit naman si Laika ng mas malapit kay Zeke at marahang nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Nalito si Zeke at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Diretsahang ipinaliwanag ni Laika, nais niyang gawing alagad o tagasunod si Zeke. Sinabi niyang magiging tagapagtanggol niya ito at tutulungan siyang maging susunod na pinuno ng pamilya Eldragon. Ayon pa kay Laika, dahil anak si Zeke sa labas, tiyak na kakailanganin nito ng mga kakampi. Kapalit nito, nangako siyang gagantimpalaan si Zeke ng malaki kapag siya na ang mamumuno. Bagamat maayos at matamis ang pagkakabanggit ni Laika, kalmadong tumanggi si Zeke. Nang marinig ito, inakala ni Laika na may balak din si Zeke na maging pinuno, kaya niya tinanggihan ang alok. Habang patuloy itong nagsasalita, tahimik lang si Zeke at pinagmamasdan siya. Napansin niyang malapit na si Laika na maging 2 bituin, 2 star, at sa totoo lang, kahanga-hanga iyon para sa edad nito. Sa huli, nagsalita si Zeke at mahinahong sinabi sa dalaga na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya, dahil wala siyang interes sa anumang may kinalaman sa pamilya Eldragon. Nagulat si Laika sa sinabi ni Zeke, at lalo siyang naging matyaga. Muling nagtanong ito, ano nga ba talaga ang gusto ni Zeke? Galit na galit si Zeke noon. Bigla niyang sinaksak ang mesa gamit ang kanyang table knife, habang bumubuga ng nakakakilabot na presyon mula sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, gusto niyang iparating kay Laika na wala siyang balak maglingkod kaninuman. Sinabi pa niya na mas gusto niyang mapag-isa, dahil malinaw naman daw na siya ang pinakamalakas. Ramdam ni Laika ang bigat ng presensya ni Zeke, at labis siyang nagulat. Hindi siya makapaniwala na natatakot siya sa aura ni Zeke. Samantala, patuloy lang si Zeke sa pagkain, na para bang walang nangyayari, habang si Langas ay pilit inaayos ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit tuluyan nang nag-init ang ulo ni Laika. Hindi na siya nakapigil at hinamon niya si Zeke sa isang duelo. Nabigla si Zeke sa ginawa ni Laika, pero hindi naman siya tipo ng taong umiiwas sa hamon. Sa loob lamang ng maikling oras, kumalat na agad ang balita sa buong akademya, maglalaban daw sina Laika at Zeke sa training grounds. Nagsipuntahan ang mga estudyante upang panoorin ang laban. Habang kabadong-kabado si Langas, tila kalmado lang si Zeke, parang wala lang sa kanya ang lahat. Sinubukan pa siyang paalalahanan ni Langas na ang makakalaban niya ay si Laika, ngunit sagot lang ni Zeke, na wala raw siyang ideya kung sino iyon. Napansin ni Zeke na biglang naging formal ang kilos ni Langas, kaya tinanong niya ito kung bakit. Sagot naman ni Langas, "Siyempre, ikaw ang anak ng pinuno." Dahil dito, nagtanong si Zeke kung ano ba talaga ang gusto ni Langas iparating. Ipinaliwanag ni Langas ang sitwasyon na si Laika ay anak ni Bolza at may dugong Typhona,
isa sa 4 na dakilang angkan na sumusuporta sa Eldragon. Idinagdag pa ni Langas na si Laika ay isang henyo sa espada dahil nagawa niyang pag-aralan at makabisado ang lahat ng estilo ng pakikipaglaban mula sa House Typhona. Pero nanatiling kalmado lang si Zeke at sinabing ang tanging alam lang niya ay anak lang daw si Laika ni Bolza. Bigla siyang natawa at sinabing mas nakaka-excite daw na hindi niya alam ang lahat ng detalye. Para sa kanya, mas nagiging masarap ang laban kapag may misteryo. Pinagalitan naman siya ni Langas, sinasabi na wala siyang laban kay Laika. Tinanong pa niya si Zeke kung bakit tinanggap pa nito ang hamon. Sagot ni Zeke, halatang-halata naman daw na inaasahan siyang pumayag sa isang duelo kapag hinamon siya. Pagkatapos ay tinitigan niya si Laika at napansin niyang tila mas handa ito sa laban. Sumigaw naman si Laika, sinasabing tigilan na ni Zeke ang dakdak. Nakatingin siya ng matalim kay Zeke habang nakatarak ang espada niya sa lupa, tulad ng isang tunay na mandirigma. Sinabi pa niyang handa na siyang turuan si Zeke ng tamang asal. Nang makitang handa na ang dalawa, umalis si Langas sa arena upang bigyan sila ng espasyo. Habang tumatakbo palayo, tinawag pa niya si Zeke at sinabihan itong mag-ingat. Pagkaalis ni Langas, silang dalawa na lang ni Laika ang natira. Tahimik na tinanong ni Zeke kung bakit ba ganun na lang ang galit ni Laika sa kanya. Sagot ni Laika, gusto raw niyang maging susunod na pinuno ng kanilang angkan, at para makamit iyon, kailangan muna niyang talunin si Zeke upang paglingkuran siya. Nagulat si Zeke sa narinig niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit parang lahat ng nangyayari ay may kinalaman sa kanya. Samantala, nagulat din si Laika dahil tila wala lang kay Zeke ang lahat, kaya tinanong niya ito kung hindi ba talaga niya alam ang totoo tungkol sa kanyang pamilya, na isa siyang anak sa labas. Bubuksan na sana ni Zeke ang bibig para sagutin si Laika, pero agad siyang pinutol ng dalaga. Ipinaliwanag ni Laika na kabilang si Zeke sa 5 tagapagmana na naglalaban para maging susunod na pinuno ng kanilang angkan. Sa kanilang 5, tanging si Zeke lang ang walang dugong nagmula sa alinman sa 4 na dakilang angkan ng Eldragon. Dagdag pa ni Laika, kung aling angkan ang makapaglalabas ng bagong pinuno, iyon ang magiging pinakamakapangyarihan. Dahil dito, lahat ng tagapagmana ay nagsusumikap na maging pinakamahusay sa akademya. Sinabi pa ni Laika na kailangan niyang makahanap ng mas maraming kakampi upang makipagsabayan sa kanyang mga kapatid na lalaki. Lubos na nalito si Zeke sa lahat ng paliwanag, ngunit kahit paano, naintindihan niya ang punto ng sinabi ni Laika. Ipinaalam ni Laika na lumalaban siya upang mapangalagaan ang kanyang posisyon, at bago pa man makasagot si Zeke, bigla siyang umatake. Buong determinasyon niyang sinugod si Zeke at sinubukang tamaan ito gamit ang espada. Pero mabilis na umatras si Zeke, at nailigan ang atake. Tumama ang espada ni Laika sa lupa, at sa lakas ng hampas, nabasag ang sahig ng arena. Hindi pa rin sumuko si Laika. Muli siyang tumindig at muling umatake ng sunod-sunod, may halong galit at matinding puwersa. Namangha ang mga nanunood sa galing ni Laika sa paggamit ng espada, kahit na isang training sword lang ang hawak niya. Para bang naririnig ni Laika ang sigawan ng mga manunood, kaya lalo niyang pinag-igihan ang pag-atake. Samantala, si Zeke ay patuloy lang na umiilag, tumatalon sa paligid ng arena na para bang naglalaro lang. Ang mga manunood naman ay humanga sa lakas ni Laika at kumpiyansang siya ang mananalo, dahil anak siya ng pinuno ng pamilya. Hindi nila alam, nagsisimula ng mena si Laika. Naiinis siya dahil puro iwas lang si Zeke at tila wala itong balak lumaban ng seryoso. Halos walang effort si Zeke sa pag-iwas, at dahil dito, nagtanong si Laika sa sarili kung bakit hindi man lang siya makatama ng isang beses. Ngumiti si Zeke at pinuri si Laika, sinabing magaling ito, mabilis, at kahanga-hanga ang teknik na ginagamit. Dagdag pa niya, mas mahusay pa raw ito kaysa sa karaniwang mga mandirigmang may isang bituin pa lang. Nagpanteng ang tenga ni Laika sa sinabi ni Zeke. Galit na galit niyang sinigawan ito, sinasabing tumigil na sa pagsasalita at makipaglaban ng totoo. Ngumiti si Zeke at sinabing kung iyon ang gusto ni Laika, pagbibigyan niya ito. Sa isang iglap, umiwas siya sa isa pang atake ni Laika, at pagkatapos ay mabilis na tumama ng isang malakas na suntok sa dibdib ng dalaga. Sa lakas ng suntok, kumalat ang mapanirang enerhiya sa katawan ni Laika, dahilan upang siya ay mas amid at umubo ng dugo. Bumagsak si Laika sa kanyang mga tuhod dahil sa matinding sakit,
habang napasigaw sa gulat ang mga estudyanteng nanunood. Sa hirap ng paghinga, tumangala siya kay Zeke at tinanong kung bakit hindi man lang siya makalapat ng tama, gayong mas mahusay naman daw siya kaysa rito. Kalma lang si Zeke nang umamin na totoo, mas mabilis nga si Laika kaysa sa karamihan ng mga one-star warriors na nakalaban niya noon. Pero agad din niyang dinugtungan, sinasabing sa kabila ng lahat, isa pa rin itong one-star lamang. Mariing tumutol si Laika at ipinaalala kay Zeke na pareho lang naman silang one-star. Ngunit ipinaliwanag ni Zeke na kaya niyang basahin ang bawat galaw ni Laika, mula sa paraan ng paghinga nito, sa bahagyang pagkibot ng mga kalamnan, hanggang sa pinong paggalaw ng mga mata. Bukod pa roon, mas marami raw siyang karanasan sa laban kaysa kay Laika. Ang paraan ng pagsasalita ni Zeke ay sobrang mayabang kaya't nina si Laika. Pinilit niyang tumayo muli, sabay dasal ng hinga, at buong puwersang sumugod ulit kay Zeke. Hawak ang espada, sinubukan niyang tagayin ito sa ulo, ngunit mabilis na umatras si Zeke sa pamamagitan ng isang maliksi at akrobatikong talon. Dahil dito, nagbukas ang depensa ni Laika, at sinamantala iyon ni Zeke. Sa isang iglap, tinamaan niya si Laika ng malakas na suntok na nagpalipad dito hanggang sa dulo ng arena. Bumangga si Laika sa pader at nagliyab ng alikabok sa paligid. Nang maalis ang alikabok, natigilan ang mga manunood. Hindi nila alam kung natalo na ba si Laika. Si Langas naman ay tuwang-tuwa, agad tumakbo papasok sa arena at pinuri si Zeke sa galing nito. Ngunit sinabi ni Zeke na, hindi pa tapos ang laban. Habang pinagmamasdan niya ang lugar kung saan bumagsak si Laika, napansin niyang gumagalaw pa ito. Sa halip na mawala ng malay, pilit na bumabangon si Laika, sugatan man at hirap huminga. Lalong humanga si Zeke, kaya pala nakatiis ito ng ganoon kalakas na tama. Sinubukan ni Langas na pigilan si Laika at sinabing tama na, dahil baka mas mapahamak pa siya. Pero tinigilan siya ni Zeke at kina-Atres, sabay sabing mag-ingat na lang dahil magiging seryoso na raw ang laban, at kung masaktan si Langas, wala na siyang pananagutan doon. At doon nga, napatunayan ni Zeke ang kanyang hinala, umabot na si Laika sa 2-star realm. Tumayo si Laika ng tuwid, habang sumisirit ang nakakasilaw na aura mula sa kanyang katawan. Napansin agad iyon ng mga manunood. Alam nilang pumasok na siya sa antas ng mga 2-star warriors, isang antas kung saan kayang ipalabas ng mandirigma ang tunay na source power sa labas ng katawan, na tinatawag ding aura. Lalong nagmukhang makapangyarihan si Laika. Ngumiti siya at nagpasalamat kay Zeke, dahil sa laban nila, na itulak siya nito upang maabot ang ikalawang bituin. Ngunit galit pa rin siya, kaya muling sumugod ng buong bilis. Sa bawat hampas ng espada niya ay kumikislap ang gintong bakas ng kanyang aura. Ngumiti si Zeke at inamin na totoo, mas mabilis at mas malakas na si Laika ngayon. Ngunit sa halip na seryosohin agad, patuloy pa rin siyang umiilag at tila nilalaro ang kalaban. Hanggang sa nagkamali siya ng tansya, at tinamaan siya sa mukha. Naiwan siyang nakatulala sa nangyari, habang si Laika naman ay ngumiti ng may pagmamalaki. Sinabi niyang iyon daw ang kapangyarihan ng isang 2-star warrior, at ngayon ay ipapakita na niya kay Zeke ang tunay na Thunder Spirit Great Sword Arts. Sa halip na matakot, lalo lamang na-excite si Zeke. Ngayon daw niya makikita ang isang teknik na hindi pa niya nasasaksihan noon, at sabik na sabik siyang malaman kung ano ang ipapakita ni Laika sa kanya. Ginamit agad ni Laika ang kanyang Thunderlight Flash Technique, isang mabilis at malakas na galaw na tumama kay Zeke bago pa man ito nakagalaw. Nabigla si Zeke at hindi makapaniwala sa nangyari. Nagtaka siya kung paano nagagawa ni Laika na gamitin ang kapangyarihan ng kidlat. Habang humahapdi ang kanyang katawan, napangiti pa rin siya at inamin sa sarili na si Laika ay talagang baliw, sa magandang paraan. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, lalong nagalit si Laika. Hindi niya makita ang kahit anong pagsisisi sa mukha ni Zeke, kaya agad niyang pinakawalan ang isa pang teknik. Muli niyang tinamaan si Zeke ng malakas na hampas na may halong kuryente, dahilan upang mapagtanto ni Zeke na labis na ang ginagawa ni Laika. Alam niyang hindi pa kaya ng katawan niya ang ganitong klaseng bugzo ng kapangyarihan. Habang pilit niyang sinusuri ang kalagayan ng sarili, ang mga manunood naman ay namamangha. Hindi nila inakalang may isang 1-star warrior na kayang lumaban ng pantay kay Laika. Habang pinagmamasdan ni Zeke si Laika, napansin niyang hindi naman nagbago ang mga galaw nito. Ang kaibahan lang ay ang biglaang pagtaas ng lakas at bilis dahil sa pag-angat niya sa 2-star realm.
Napilitan si Zeke na umamin sa sarili na magaling talaga si Laika. Dagdag pa rito, ang kakayahan ni Laika na balutin ang katawan ng kuryente ay isang bagay na halos imposible gawin noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Habang patuloy itong kumikilos sa paligid, napansin ni Zeke na may pagkakataong makapag-counter siya. Pero pinili niyang huwag muna. Gusto niyang makita ang buong potensyal ni Laika, kaya hinayaan muna niyang tamaan siya upang pag-aralan ang bawat galaw nito. Samantala, lalong nagngingit-ngit si Laika. Naiinis siya na kahit sa ganitong sitwasyon, nakangiti pa rin si Zeke, tila ba hindi ito tinatablan. Para sa kanya, labis-labis na ang kumpiyansa ni Zeke, kaya napagpasyahan niyang dudurugin iyon. Sa isip ni Laika, oras na para iparamdam kay Zeke kung gaano kalayo ang agwat ng isang 2-star warrior sa isang katulad niya. Mabilis na sumugod si Laika kay Zeke gamit ang mas nakamamatay at mas mabilis na teknik. Sa bilis ng kanyang galaw, hindi na nagawang umiwas ni Zeke. Kitang-kita niya mismo kung paanong tumama ang atake, at ilang saglit lang, tumilapon siya papasok sa pader. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa buong arena, dahilan upang mag-alala ang lahat ng nanunood. Habang unti-unting naglalaho ang alikabok, lumitaw si Zeke, nakatayo pa rin, at may ngiti sa labi. Lalong nag-init ang ulo ni Laika sa nakita. Mabilis siyang naglabas ng panibagong lightning bolt at tinamaan si Zeke ng direkta, dahilan upang mapaluhod ito. Natarante si Langes at agad tumakbo palapit, sumisigaw kay Laika na itigil na ang laban. Ngunit matigas si Laika, sabi niya, hindi pa raw tapos dahil nakatayo pa si Zeke. Hindi raw siya pwedeng tumigil ngayon, dahil kung gagawin niya iyon, lalo lang niyang dudurugin ang pride ni Zeke bilang mandirigma. Sinabi pa ni Laika na magiging mabait siya at hindi nagagamit ng sobrang lakas kung susuko si Zeke at mangakong maglilingkod sa kanya. Ngunit nanahimik lang si Zeke, hindi umiimik, at mariing nakatingin sa kanya. Doon napansin ni Laika, kahit anak lang sa labas si Zeke, taglay pa rin ito ang likas na kayabangan at dangal ng isang Eldragon. Dahil dito, napagpasyahan ni Laika na gamitin na ang lahat ng lakas na meron siya para tapusin na ang laban. Pinakawalan niya ang pinakamalakas na teknik ng Thunder Spirit Great Sword Arts, ang Heavenly Thunder. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa arena ng tamaan si Zeke ng napakalakas na kidlat. Hindi siya nakagalaw at buong puwersa ng atake ay tumama sa katawan niya. Napasigaw siya sa matinding sakit, at nang matapos ang atake, bumagsak siya sa basag na lupa, walang malay, walang galaw. Ipinako ni Laika ang espada niya sa lupa, humihingal at kumbinsidong tapos na ang laban. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang boses ni Zeke mula sa likuran, mahinahon ngunit buo, sinabing, ngayon ko naintindihan kung paano gumagana ang lahat. Nang lingunin niya, mas lalo siyang nabigla. Ang buong katawan ni Zeke ay kumikislap, tila kumukuryente, naglalabas ng maliliit na sulyap ng kuryente. Hindi siya makapaniwala. Paano ka nakakagamit ng kuryente? Tanong ni Laika na halos hindi makapagsalita sa gulat. Maging si Zeke ay tila nagulat din. Inamin niyang wala siyang ideya na iyon pala ang tinatawag na electricity. Lumakad siya palapit kay Laika nang may kumpiyansa, sabay sabing hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero sinadya niyang hayaan ang sarili na tamaan para mapag-aralan ang kapangyarihan nito. At bago pa niya namalayan, kaya na niyang gamitin ang parehong enerhiya. Hindi pa rin makapaniwala si Laika. Para sa kanya, imposibleng magawa iyon ng kahit sino. Ngunit ipinaliwanag ni Zeke na habang tinatamaan siya ng mga atake, patuloy niyang ginagamit ang Dragon King's Breath, at sa proseso, nag-react ang enerhiya ng kidlat sa kapangyarihang iyon. Unti-unti, nabuo sa loob niya ang lakas ng kuryente, hanggang sa tuluyang na-control niya ito. Sinabi rin ni Zeke na baka kakaiba ang katawan ni Laika, dahil ang Great Sword Art ay isang teknik na namamana sa kanilang angkan. Kaya pinaghihinalaan niyang pareho ang katawan ni Laika at ng buong pamilya nito, kaya nila kayang gamitin ang kidlat. Ngumiti si Zeke at inamin na may natutunan siyang mahalagang aral, na ang source power pala ay maaaring pag-isahin sa enerhiya ng kidlat. Sa huli, sinabi niyang dahil kay Laika, nagawa niyang umangat at maging isang 2-star warrior. At sa isang kumpiyansang ngiti, tumingin siya kay Laika at mariing sinabi, hindi pa tapos ang laban. Galit na galit si Laika habang iwinawasiwas ang kanyang espada kay Zeke, ngunit ngumiti lamang si Zeke at agad pinaga niya ang kanyang kapangyarihang kidlat.
Sa sobrang bilis ng kanyang pagtalon, hindi na niya halos makontrol ang kanyang katawan. Dahil ang mismong pinagmula ng kanyang kapangyarihan ay nahaluan ng katangian ng kidlat, ang lahat ng kanyang kalamnan at ugat ay tila sabay na ginising, nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Itinuring ni Zeke itong kakaibang kakayahan at napangiti siya, iniisip na madali niyang makakasanayan iyon sa lalong madaling panahon. Samantala, si Langus ay nanunood lamang sa gilid, halos hindi makasabay sa bilis ng laban ng dalawa. Hindi nagtagal, napansin ni Langus na madali nang naiilaga ni Zeke ang mga atake ni Laika. Labis itong ikinainis ni Laika kaya tinanong niya si Zeke kung nilalay ba siya nito. Ngunit sagot ni Zeke, hindi niya ito minamaliit, bagkus, nakikita niya si Laika bilang isang tunay na banta. Lalo pang lumayo si Laika at buong lakas na inihampas ang espada, umaasang mahuhuli niya si Zeke sa gulat. Pero mabilis pa rin itong nakaiwas. Doon napagtanto ni Zeke na oras na para tapusin ang laban. Sinabi niyang gagawa siya ng bagong teknik, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Nabahala si Laika sa kanyang sinabi at tinanong kung anong ibig niyang sabihin, ngunit ngumiti lamang si Zeke at sinabing literal iyon, gagawa siya ng bagong teknik, o mas tiyak, isang espesyal na anyo ng pag-atake. Lubos itong ikinagulat ni Laika at napaisip kung lihim bang sinanay si Zeke sa mga natatanging sining ng pakikidigma. Ngunit hindi niya matukoy kung saang sambahayan iyon nagmula. Napansin ni Zeke na naguguluhan si Laika, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na sumugod sa kanya. Sa isang iglap, ginamit ni Zeke ang kanyang bagong teknik, Dragon Slaying Arts, Tempest of Thunder. Sa isang malakas na kombinasyon ng mga bolt ng kidlat, tinamaan si Laika. At napaluhod sa lupa, ngumiti si Zeke at idineklara na tapos na ang laban. Subalit labis ang pinsala ni Laika kaya't hindi na niya nagawang manatiling nakaluhod, tuluyan siyang bumagsak sa sakit. Dahil hindi matanggap ang pagkatalo, gumapang siya patungo sa kanyang espada. Nais pa rin niyang higaitan ang kanyang mga kapatid upang maging susunod na pinuno ng kanilang sambahayan. Habang sinisisi niya ang sarili, nilapitan siya ni Zeke. Sinabi nitong malakas siya at tunay na mahirap siyang kalaban. Dagdag pa niya, gusto niyang matuto ng mga bagong bagay at hindi niya itinuring na sayang ang oras ng kanilang laban. Ngumiti siya at tinanong si Laika kung maaari pa silang magduelo muli sa hinaharap. Habang sinasabi ito ni Zeke, nananatili lamang si Laika na nakatulala, gulat at takot ang mababasa sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras, sa isang madilim na dungeon, makikita ang ama ni Laika, si Bolza, na walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga halimaw gamit ang unang anyo ng kanyang Dragon Combat Arts. Isang buong hukbo ng mga nilalang ang kanyang nilipol ng walang kapigilan. Habang abala siya, dumating ang isang mensahero at iniulat ang pinakabagong balita tungkol sa kanyang anak. Sinabi nitong nakamit ni Laika ang 2-star rank, ngunit hindi man lang natinag si Bolza. Sinubukan ng mensahero na ipaliwanag na malaking tagumpay iyon para sa edad ni Laika. At kung magpapatuloy siya, maaaring maabot niya ang 5-star rank bago siya makapagtapos. Ngunit malamig na tugon ni Bolza, walang silbi ang talento kung hindi ginagamit. Inutusan niya ang mensahero na bumalik lamang kapag napatunayan na ni Laika na kaya niyang gamitin ang kanyang bagong lakas. Sa huli, idinagdag ng mensahero na natalo si Laika sa isang laban. Akala ni Bolza ay nakalaban niya ang isa sa mga nakatatanda. Ngunit ikinagulat niya nang marinig na ang tumalo sa kanyang anak ay walang iba kundi ang sarili niyang anak sa labas, si Zeke. Naalala ni Bolza si Zeke dahil sa babae na nagsilang sa kanya. Aminado si Bolza na may angking talento ang ina ni Zeke, ngunit alam niyang matagal na itong patay bago pa man ipinanganak ang bata. Dahil dito, napaisip siya kung paano nakuha ni Zeke ang mga kasanayang ginamit nito upang talunin ang isang 2-star. Sinabi ng mensahero na ang pinakamagandang bahagi ng lahat ay ang katotohanang si Zeke mismo ang umabot sa antas na iyon nang walang kahit sinong tagapagsanay, sariling sikap lamang ang ginamit niya. Pagkarinig nito, nagpasya si Bolza na panahon na upang simulan nila ang unang pagsubok. Nabigla ang kawal at sinubukan siyang paalalahanan na masyado pang maaga para rito. Ngunit malamig na tugon ni Bolza, ang kamatayan ay pantay sa lahat. Tanging ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay. Idinagdag pa niya, ang sinumang hindi makakaligtas sa unang pagsubok ay walang silbi, basura, at walang karapatang magkaroon ng kinabukasan. Dahil dito,
wala nang nagawa ang opisyal kundi sundin ang utos ng kanyang pinuno. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga kautusan ni Bolza. Dinagdagan pa niya ito ng mas nakakagulat na utos, ang ipatawag si Freya. Nagtanong muli ang opisyal upang makasiguro, at kinumpirma ni Bolza na gusto niyang si Freya mismo ang mamuno sa pagsubok, dahil nakikita niyang kakaiba at kapana-panabik na bata si Zeke. Tumango ang opisyal bilang paggalang at umalis. Habang papalayo ito, hindi napigilan ni Bolza ang mapangiti, tila sabik siyang malaman kung anong mga kakayahan pa ang maipapakita ni Zeke. Makalipas ang ilang sandali, nasa training ground na si Zeke kasama ang iba pang mga estudyante, kasabay na sinusunod ang mga utos ng kanilang guro. Ngunit habang abala ang lahat sa kanilang sariling pagsasanay, si Zeke ay gumagawa ng sarili niyang programa, nagbubuhat siya ng mga batong 5 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Habang ginagawa ito, pinagsasabay niya ang paghasa sa kanyang breathing technique. Ang mga kaklase niya naman ay abala sa pag-aaral ng Dragon's Breath. Para kay Zeke, simple lamang ang teknik na ito at sa palagay niya, kahit mga bata ay kayang matutunan iyon. Napansin ni Langus ang kakaibang paraan ng pagsasanay ni Zeke, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung bakit hindi siya nakikisabay sa kanila. Sagot ni Zeke, hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Langus. Ipinaliwanag ni Langus na ang tinutukoy niya ay ang Dragon Combat Arts na itinuro ng guro. Kalma lamang na sinabi ni Zeke na natutunan na niya iyon. Lubos itong ikinagulat ni Langus at sinubukang tutulan, sinasabi na kakaunti pa lamang silang natututunan at imposibleng mamaster na agad ni Zeke ang teknik. Ngunit ngumiti lamang si Zeke at nagpasya na turuan siya ng leksyon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa ether flow ni Langus kung gaano ito ka-imbalanced. Pagkatapos ay ibinaba ni Zeke ang malaking batong buhat-buhat niya at tinapik ang ulo nito bago sinabi, tumalikod ka sandali. Sumunod si Langus, at sa sandaling iyon, tinamaan siya ni Zeke mula sa likuran, kasabay ng pagpapadaloy ng malinis at maayos na ether energy sa katawan ni Langus. Ipinaliwanag ni Zeke na ang nararamdaman nito ngayon ay ang tamang channeling route ng enerhiya. Agad namang naramdaman ni Langus ang malaking kaibahan sa kanyang katawan at taos-pusong nagpasalamat kay Zeke. Doon niya tuluyang napagtanto na totoong na master ni Zeke ang Dragon Combat Arts. Ngunit halatang naiinis si Zeke dahil sa pagdududa ni Langus sa kanya. Mabilis namang nagpaliwanag si Langus, sinabing hindi niya intensyong insultuhan si Zeke. Ipinahayag pa niya na wala pa siyang ibang nagtuturo sa kanya bukod sa kanyang ama, kaya palagi siyang umaasa sa sariling pagsisikap. Gayunpaman, alam niyang sapat na ang lakas ni Zeke upang talunin si Laika ng mag-isa. Kaya't inisip niyang baka madali at boring na para kay Zeke ang Dragon Combat Arts. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Zeke, sinasabing hindi iyon ang kaso. Sinabi ni Zeke na kahanga-hanga ang stability ng enerhiya sa paligid nila. Ipinaliwanag niya na noon, madalas maliitin ng kanyang mga anak ang Dragon Combat Arts, sinasabing masyado itong komplikado at mahirap matutunan. Totoo ngang masalimuot ito, ngunit ayon kay Zeke, isa itong combat art na taglay ang napakalakas na puwersa at maraming pinagsamang anyo ng pakikidigma. Dagdag pa niya, nakakuha siya ng bagong anyo matapos ang laban nila ni Laika. Ang teknik na ginamit niya noon upang talunin ang dragon ay, sa katunayan, ang pinal na anyo ng sining na iyon. Dahil dito, naging interesado si Zeke na makita kung paano ito naipino at nabago sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, nagpasya siyang bumalik sa pisikal na pagsasanay, dahil wala na siyang kailangang matutunan pa mula sa Dragon Combat Arts. Ngunit bigla siyang binulaga ni Langus sa isang kakaibang hiling, tinatanong kung maaari ba siyang sanayin ni Zeke mismo. Ipinaliwanag ni Langus na gusto niyang maging malakas, kahit mahirap ang proseso. Nakakagulat man, ngunit pumayag si Zeke. Sinabi niyang handa siyang turuan si Langus dahil nakikita niya itong madaling turuan at may disiplina. Habang nagdiriwang si Langus sa kanyang tagumpay, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran, humihiling din na sanayin siya ni Zeke. Sa gulat ni Zeke, si Laika pala iyon. Bagaman halatang nahihiya, inamin ni Laika na kahanga-hanga talaga si Zeke, lalo't natalo siya nito ng harapan. Ipinaliwanag ni Laika na labis siyang humanga sa galing ni Zeke at inamin niyang nawasak ang kanyang pride sa laban nilang dalawa. Nabigla si Zeke sa biglaang kahilingan, ngunit dagdag pa ni Laika, gusto rin niyang maging mas malakas,
hindi lamang para higayitan ang kanyang mga kapatid. Kundi pati na rin si Zeke mismo. Itinapon ni Laika ang kanyang pagmamataas at same time na nakiusap kay Zeke na turuan siya kung paano lumakas. Tahimik na nag-isip si Zeke, dahilan upang kabahan si Laika habang hinihintay ang kanyang sagot. Sa huli, nagulat si Laika nang pumayag si Zeke. Ipinaliwanag ni Zeke na wala siyang tutol na sanayin siya, lalo na't pareho silang may karapatang maghangad ng titulong head ng kanilang sambahayan. Gayunman, nag-aalala siya na baka hindi pa ganap na gumaling si Laika mula sa kanilang laban. Ngunit ngumiti si Laika at sinabing gumamit siya ng healing potion, kaya ayos na siya. Nabigla si Zeke sa kakayahan ng potion na iyon, habang si Langus naman ay napahanga rin, sinasabing nakakamangha si Laika dahil nakabalik agad sa ayos. Sumang-ayon si Zeke at sinabing nabubuhay sila ngayon sa panahon kung saan posible na halos ang lahat. Ikinwento ni Laika na kung wala ang potion, siguradong bedridden siya ng 1 buwan. Pagkatapos nito, muli niyang tinanong si Zeke kung handa na ba talaga itong sanayin siya. Ngumiti si Zeke at sinabing hindi siya tumatanggi sa sinumang may tunay na hangarin na matuto. Halos pareho namang natigilan sina Langus at Laika sa kanyang sinabi, dahil kapwa bata pa rin sila ni Zeke. Medyo nailang si Zeke at mabilis na iniba ang usapan upang iwasan ang mas maraming tanong. Pagkatapos ay tinanong niya si Laika kung sigurado ba itong tatanggap ng pagsasanay mula sa kanya, sa mismong taong tumalo sa kanya. Buong tapang namang sumagot si Laika na hindi na mahalaga iyon. Hindi raw siya nasa posisyon para magmalaki o magpakita ng pride. Ang mahalaga ay lumakas siya, at magawa niyang angkinan ang posisyon ng head sa sarili niyang kakayahan. Tinanong ni Zeke si Laika kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling niya sa pagiging head ng pamilya. Napansin niyang ito rin ang paulit-ulit na isinisigaw ni Laika noong maglaban sila. Sa puntong iyon, buong tapat na nagpahayag si Laika, na kung hindi siya magiging pinuno ng kanilang angkan, ang tanging kapalaran na naghihintay sa kanya ay ang pag-aasawa. At kapag sinabing pag-aasawa, malinaw na ito ay isang kasunduang pampulitika. Ayon kay Laika, malamang ay ipapakasal siya sa isa sa mga pinsan niya o kaya sa isang lalaking hindi pa niya kailanman nakilala. Lubos na nabagabag si Zeke sa narinig. Ipinaliwanag pa ni Laika na ang dugo ng Eldragon ay napakahalaga, lalo na para sa 4 na dakilang sambahayan. Ang mismong pinagmumulan daw ng kanilang kapangyarihan ay kakaiba, kaya't ginagamit ng pamilya ang mga kababaihan ayon sa gusto nila bilang kasangkapan lamang. Hindi napigilan ni Zeke ang kanyang galit. Hindi niya akalaing kaya ng pamilya nilang ituring ang isang tao na parang hayop na palalakihin para magparami. Sa tindi ng kanyang damdamin, nangako siya sa sarili na siya mismo ang tatapos sa ganitong maruming tradisyon at kultura ng pamilya. Bigla namang tinawag ng instructor ang atensyon ng lahat ng estudyante, sinasabing may dumating na bagong instructor. Ipinahayag niyang kahit abala ang bagong guro, dumating ito upang turuan sila. Sa isang iglap, lumitaw ang isang babaeng may pulang buhok, mabilis na sinubukang hawakan si Laika sa tainga, ngunit nakaiwas ito dahil sa kanyang matinding reflexes. Ngumiti ang babae at pinuri si Laika, sinabing mahusay ang kanyang liksi. Habang si Langus naman ay nanginginig sa takot, mahigpit niyang hinawakan si Zeke dahil hindi man lang niya narinig o naramdaman ang pagdating ng babae. Pagkatapos nito, ipinakilala ng mga instructor ang bagong dating bilang si Freya, isang miyembro ng Black Dragon Corps. Ngumiti si Freya at magiliw na sinabing ikinagagalak niyang makilala ang mga estudyante. Napansin niyang hindi man lang nabigla si Zeke, kaya tinanong niya ito. Ngunit agad niyang binasag ang kanyang kumpiyansa. Nang sagutin siya ni Zeke na wala naman talagang dapat ikagulat. Gayunman, ngumiti rin si Zeke at sinabing may kakaibang galing si Freya, isang kasanayang hindi basta-basta. Doon napagtanto ni Freya kung bakit abala at nag-aalala ang pinuno ng pamilya tungkol sa batang ito. Ngunit imbes na magtuon sa kanyang kasanayan sa pagtatago, mas interesado si Zeke sa estilo ng martial arts ni Freya. Napansin niya ang kakaibang daloy ng kapangyarihan sa mga binti nito, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Dahil dito, lalo siyang nangganyo na makaharap si Freya sa isang laban. Maya-maya, sumama si Freya sa iba pang mga instructor at pinaalalahanan ang mga estudyante na maging magalang at magpakaayos. Ipinaliwanag ng head instructor na si Freya ay isang 6 na Star Dragon, kaya dapat silang makinig at matuto mula sa kanya.
Nanginginig ang karamihan sa mga estudyante sa matinding presensya at lakas ni Freya. Subalit, si Zeke lamang ang kalmado. Hindi siya natitinag, tila ba walang pakialam. Nagtanong ang mga estudyante kay Freya kung tuturuan ba siya ng kanyang mga kakayahan. Tumango si Freya at sinabing oo, ngunit ipinaalala niya na kailangan muna nilang pumasa sa isang pagsubok bago iyon mangyari. Agad namang kinabahan ang mga estudyante nang marinig ang salitang pagsubok, pero mabilis silang pinakalma ni Freya, sinasabing madali lamang ito. Kinuha niya ang isang kristal na orb at ipinaliwanag na kailangan nilang dalhin ito at manatili ng isang buong buwan sa Poison Dragon Mountain. Muling sumiklab ang kaba sa grupo nang marinig ang pangalan ng lugar, ngunit gaya ng dati, nanatiling kalmado si Zeke. Naisip niyang matagal na rin mula nang huli niyang marinig ang tungkol sa Poison Dragon Mountain, isang lugar na tahanan ng napakaraming makamandag na nilalang. Kahit ang mga halaman doon ay delikado, isang simpleng pagdampi lamang ay maaaring magdulot ng kamatayan sa isang ordinaryong tao. Naalala ni Zeke na doon siya nag-ensayo noong kanyang nakaraang buhay, at napaisip kung hindi ba masyadong mabigat ang lugar na iyon para sa mga bata. Ipinahayag naman ni Freya na sinumang mawala o mabasag ang kanilang crystal orb sa panahon ng pagsubok ay agad na madi-disqualify. Isa sa mga estudyante ang nagtanong kung ano ang mangyayari kapag nabigo sila, at malamig na sinagot ni Freya na automatiko silang mapapaalis. Tungkol naman sa laso ng bundok, sinabi niyang maaari nila itong labanan gamit ang Dragon's Breath technique, at magiging ligtas sila hanggat maayos nilang napangangalagaan ang kanilang orb. Yumangal si Laika at sinabing may mga halimaw sa bundok, ngunit malamig lamang na tumugon si Freya na nasa kanila na kung paano nila papatayin ang mga iyon. Ipinaliwanag niyang ito ay isang laro ng buhay o kamatayan, isang buwan ng pakikibaka para mabuhay. Lalong nagpanik ang mga estudyante, pero pinaalalahanan sila ni Freya na kalmayan ang sarili dahil mayroon pa silang 5 araw bago magsimula ang pagsubok. Sa loob ng 5 araw na iyon, kailangan nilang pumili at pag-aralan ang isa sa mga pangunahing martial arts ng House Eldragon upang makatulong sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Freya na kapag mayroon na silang sariling estilo ng pakikipaglaban, magiging mas madali para sa kanila ang mabuhay. Gayunman, binigyang diin niyang hindi siya mananagot kung sakaling mabaigo silang matutunan ito sa loob ng 5 araw. May isa pang estudyanteng nagtanong kung tutulong ba si Freya kung sakaling mapunta sila sa panganib, ngunit seryosong sagot niya na nasa kanila ang laban, wala siyang planong makialam. Naniniwala si Freya na napakadali lang ng pagsubok at kayang-kaya nilang malampasan ito ng walang gaanong hirap. Samantala, labis na nabigla si Zeke sa mga naririnig. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung tuluyan na bang nalihis. Nang landas ang pamilya, maya-maya, tinawag ni Freya ang lahat upang pumili ng manual na nais nilang pag-aralan. Nalito si Langus kung ano ang pipiliin, kaya inudyukan siya ni Zeke na piliin ang Spear Manual. Ipinaalala sa kanya na iyon din ang ginamit niya noong entrance examination. Dahil dito, agad na nagpasya si Langus. Napansin naman ni Zeke na naguguluhan din si Laika, kaya tinuruan niya itong piliin ang Axe Manual. Nabigla si Laika at tinanong kung bakit iyon ang dapat niyang piliin. Lumakad palayo si Zeke at sinabing iyon ang makakatulong upang mapunan ang kakulangan niya sa kasalukuyan. Dahil ito ay payo ni Zeke, napagpasyahan ni Laika na sundin ito. Pagkatapos nilang makapili, inutusan sila ni Freya na magsanay sa loob ng susunod na ilang araw. Binalaan niyang ang hindi makapagsanay ay tiyak na haharap sa kamatayan. Pagkaraan nito, idinagdag pa ni Freya ang isa pang patakaran upang gawing mas masaya ang laban. Sa panahon ng pagsubok, may mga senior students mula sa inner building na susubok na kawin ang kanilang mga crystal orb. Ang tanging tungkulin ng mga senior ay nakawin ito, ngunit sabi ni Freya, dahil mas marami sila, ay dapat wala silang dapat ay pangamba. Halos mabaliw si Langus nang tuluyang maunawaan na makikipaglaban sila hindi lang sa mga halimaw kundi pati na rin sa mga upperclassmen sa parehong oras. Aminado naman si Laika na mahihirapan siya laban sa mga nakatataas dahil karamihan sa mga ito ay may 2 bituin o higit pa ang ranggo. Dahil dito, naniniwala siyang maraming estudyante ang mamamatay sa pagsubok. Sumang-ayon si Zeke sa sinabi ni Laika, ngunit pinaalalahanan silang bumuo ng pares o grupo ng 3 kung sakaling hindi nila kayanin ang sitwasyon ng mag-isa.
Ipinaalala rin niyang wala namang patakaran na nagbabawal na magsanib puwersa laban sa mga senior, kaya hindi ito magiging problema. Tinanong naman ni Langes si Zeke kung ano ang plano niya, at ngumiti itong nagsabing balak niyang mag-solo dahil mas masaya iyon. Gusto sanang tutulan ni Laika, ngunit agad niyang naalala kung sino si Zeke, at napagtanto niyang kaya niya talagang gawin iyon mag-isa. Habang naglalakad palayo, ngumiti si Zeke at iminungkahing kumain muna sila bago maghanda. Pagkalipas ng 5 araw, nagtipon ang mga estudyante sa paanan ng bundok, dala-dala ang kani-kanilang sandata. Naroon din si Freya, na labis na natuwa sa kondisyon ng panahon dahil aniya ay perpekto ito para sa pagsubok. Matapos niyang magyabang ng bahagya, opisyal niyang idineklara ang pagsisimula ng test. Gaya ng dati, kinakabahan si Langes at napaisip kung tama bang makipag-team siya kay Laika, lalo't hindi siya kabilang sa mga maharlika. Habang nagdadalawang isip siya, narinig niyang binanggit ni Celine, isa ring commoner, na kabilang din siya sa grupo ni Laika. Kasama rin nila si Raymond, isa pang commoner. Ipinaliwanag ni Laika sa tatlo na wala siyang pakialam sa estado ng buhay ng isang tao, inimbitahan niya sila dahil sa kanilang pambihirang kakayahan. Labis namang natuwa si Langes na mapili at nangakong gagawin ang lahat upang makatulong. Ganon din ang pangako ni Celine at Raymond, na hindi nila bibiguin ang tiwala ni Laika. Samantala, nanindigan pa rin si Zeke na sasabak siyang mag-isa. Pinuri niya ang grupo ni Laika, sinabing malakas at balanseng koponan ito. Kitang-kita niya ang galing ng bawat isa at napahanga siya sa talas ng mata ni Laika sa pagpili ng mga kakampi. Sinabihan din ni Zeke si Langes na huwag mag-alala, dahil sa lakas ng grupo nila, halos imposible silang matalo. Nagulat naman si Freya nang mapansing karamihan sa mga estudyante ay piniling bumuo ng grupo. Pinuri niya ang kanilang diskarte, lalo na't karamihan sa kanila ay hindi pa ganap na bihasa sa kani-kanilang sandata. Matapos tiyaking hawak ng lahat ang kanilang crystal orb, pinaalalahanan silang ang tanging layunin nila ay mabuhay ng 1 buwan habang pinangangalagaan ang orb. Sinabi ni Freya na basta't nasa kanila pa rin ang orb sa pagtatapos ng buwan, pasado na sila sa pagsubok. Ngunit bago sila makaalis, nagbitiw siya ng isa pang nakakagulat na pahayag, lahat daw ng orb ay magkakapareho. Ibig sabihin, maaari nilang nakawin ang orb ng isa't isa. Ipinaliwanag ni Freya sa mga estudyante na sa oras na makarating sila sa bundok, agad ding gagalaw ang mga senior upang subukang nakawin ang kanilang mga crystal orb. Nilapitan ng mga senior ang mga baguhan at sinadyang maghasik ng takot, sinasabing karamihan sa kanila ay hindi pa man lang umaabot sa isang bituin, kaya magiging madali lamang ang laban. Matapos ang maikling paliwanag ni Freya, inutusan niyang magsimula na sila. Agad namang tumakbo ang mga estudyante papasok sa kagubatan. Habang papasok ang lahat, lumingon si Laika at sinabing kailangang bumalik si Zeke ng buhay. Ngumiti si Zeke at sinabing ganoon din ang gusto niyang mangyari kay Laika. Habang nagmamadali ang lahat, nanatili si Zeke sa likuran. Napansin ito ni Freya at tinanong kung hindi pa ba siya aalis. Kalma niyang tugon, hindi siya kinakabahan gaya ng iba. Nang tuluyan nang nawala sa paningin ng ibang estudyante, nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan papasok sa kagubatan. Pagkaalis nila, lumapit ang head instructor kay Freya at nagtanong kung sigurado ba siyang magiging maayos ang lahat. Ayon sa kanya, tila masyadong mabigat ang eksamen para sa antas ng mga estudyante, lalo't karamihan ay mga baguhan pa lamang at marunong lang sa mga batayang galaw, ngunit kulang sa tunay na karanasan sa laban. Ngumiti lamang si Freya at sinabing magiging maayos ang lahat. Inamin niyang maraming halimaw ang naninirahan sa bundok, ngunit tiniyak niyang hindi naman sila ganoon kalakas. Ipinaalala pa niyang dahil nagtutulungan ang mga estudyante, mas madali nilang malalampasan ang pagsubok. Gayunpaman, may binanggit siyang kakaiba, may balak daw siyang magpakawala ng isang bagay sa kagubatan mamaya. Nagtaka ang instructor at agad siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit mabilis itong iniwasan ni Freya at sinabing wala iyon. Pagkatapos, tumingin siya sa mga senior at iniutos na sila naman ang sumugod. Masigla at sabik ang mga senior na tumakbo, determinado silang pabagsakin ang kanilang mga junior. Habang pinagmamasdan sila, ngumiti si Freya at mahinang bamulong na sabik na siyang makita kung ilan lamang ang makakaligtas sa pagsubok. Ilang sandali pa, nakita ng mga senior si Zeke na nakatayo mag-isa sa gitna ng kagubatan.
Inakala nilang madali itong biktimahin kaya sabay-sabay silang lumapit. Isa sa kanila ang agad na pamana ng palaswo, ngunit mabilis itong sinunggaban ni Zeke gamit ang kanyang kamay na parang wala lang. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, parang baliw, at sinabi sa kanila na matagal na niyang hinihintay ang kanilang pagdating. Dito ay biglang gumapang ang takot sa mga senior, hindi nila ito inasahan mula sa isang baguhan. Habang hindi pa nila lubos na nauunawaan ang nangyayari, biglang sumugod si Zeke sa kanila. May malaking ngiti sa labi at isang anyong nakakatakot, parang isang halimaw na direktang lumabas mula sa isang horror movie.